Welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Ito yung viral ngayon sa mundo ng social media. Itong si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac na sinasabi ni Senador Risa Hontiveros na tinanim daw ng China para maging spy dito sa ating bansa. May katotohanan din kaya yung mga sinasabi ni Senador Risa Hontiveros, mga kababayan? Pero ngayon nakahanap ng kakampi itong si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac sa katauhan ni Attorney Harry Roque. Alam naman natin na napakagaling na abogado itong si Attorney Harry Roque. At ayon kay Attorney Harry Roque ay nakikisimpatiya siya kay Mayor Alice Go dahil hindi daw tama ang ginagawang investigasyon ng Senado, lalong-lalo na yung paghalongkat sa mga nakaraan nga, pati nanay nitong si Mayor Alice Go ay talagang ibinubunyag, mga kababay, ibinubuyang-yang na itong si Alice o Mayor Alice Go ay anak ng kasambahay. Hindi naman daw kasalanan ni Mayor Alice Go na maging anak ng kasambahay. Marami naman daw mga pangyayaring ganon at talagang nakakahiya naman daw kung aaminin kaagad-agad ni Mayor Alice Go yung ganong pangyayari ayon kay Attorney Harry Roque. At isa pa ngang nakapansin na hindi daw tama itong mga katanungan at pag-imbestiga kay Mayor Alice Go, itong si Congressman Marcolita na isa ding napakagaling na abogado. Wala naman daw ito sa resolusyon ng Senado, yung inhihain niya na resolusyon itong si Senador Gatchalian. Wala daw, hindi daw kasama ito sa resolusyon. Pero bakit nakatuon o nakatutok na yung mga katanungan, mga pag-iimbestiga dito kay Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Pero hindi naman daw kinakampihan ni Congressman Attorney Rodante Marcolita itong babaeng mayor. Ang gusto lang ni Congressman Marcolita ay talagang maitama yung mali ng Senado, mga kababayan. Ito na nga wag na natin itong patagalin at sabay-sabay na natin itong panoorin. Yung kanyang pag-amin na siya pala ay love child sa isang kasambahay, napakahirap pong aminin yon sa harap ng publiko. Kasi alam natin dito sa lipunan natin sa Pilipinas, may stigma pa rin kapag ikaw ay bastardo, anak out of wedlock, or anak sa hindi kasal ng mga magulang. At syempre, lalong-lalo na kung ikaw ay isang anak ng kasambahay na mayaman ng iyong ama. Talaga naman pong mayaman, di hamak ang kanyang ama, Chinese nationality, tapos nabuntis ang kanyang kasambahay, ang resulta ay si Alice Go. So, ako po, ang simpatya ko na kay Alice Go. Kasi mantakin ninyo para aminin niya yung kanyang pagkatao na siya isang produkto na isang pagsasama sa isang amo at isang kasambahay. Napakahirap gawin po yan sa publiko. So ibabalik ko po ang tanong sa ating mga politiko. Ano ba talaga ang dahilan na ikaw ay nag-iimbestiga in aid of legislation? Ano ba yung batas na nais mong buuin sa pamamagitan ng pagsusuri ng pagkatao ni Alice Go? Paparusahan mo ba ngayon ang mga love child? Di ba, hindi naman pinili ng mga love children na sila ay mapanganak sa ganyang circumstance? Lahat tayo sa tingin ko gusto nating mapanganak sa isang normal na pamilya, kasal na ama at ina. Pero hindi po nangyayari talaga yan. Napakadami po nating mga kapatid sa ating lipunan na anak sa labas o anak sa ganitong circumstance na sa ating society, talaga naman pong skandaloso, tinuturing na skandaloso ang pagiging anak na isang kasambahay. Ay nako, ganun na lang po talaga ang simpatya ko. Sabi nga po nila, di ba, Jesus loves all the children of the world. O hindi naman sinabi na excluded yung mga anak ng kasambahay. Hindi. Lahat po tayo, gawain ng Panginoon. Lahat tayo ay minamahal ng ating Panginoon. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Go na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung Senator Hontiveros, ordinaryo kang mamamayan, pero meron kang helicopter. Ano naman ngayon? Alam nyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila ay nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan. Imported na baboy po ata sang-ayon dun sa aking mga nakakakilala kay Mayor Alice Go na mga taga-Bamban,
hindi sila nagbebenta ng baboy para ikilo-kilo. Ang binibenta nila, mga inahin na imported na Dutch. Alam ko po yan. 42,000. Meron silang 3,000 heads na inahin. 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42 million, di ba po? 42 million. Kaso, times 3 pa. So, it will be 100 something million. Hindi naman po yan one-time deal lang. Tuloy-tuloy yan. So, siguro po, talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero, malaki rin po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka siyempre, pakain yan, yung pataba, at saka yung biosecurity kasi kapag yan po ay napasukan ng ASF, patay lahat yan. So, kinakailangan talaga kontrolado ang environment at ito yung makikita nyo na parang naka-air condition pa yung mga baboy. Kung 42,000 naman kada ilo, aircon po talaga yan. So, ibig sabihin, kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman po siguro dahil nagsusumikap naman yung ating mga kababayan para yumaman. So sa akin nga, habang tayo ay nasa isang kapitalistang lipunan, hindi po kasalanan na maging mayaman. Parang naging kasalanan ni Mayor Guo ngayon na mayaman siya. Ang suma total, ano na ang naging resulta ng investigasyon? Siya ay mayor. Merong pogo dun sa kanyang bayan at sinabi naman niya, yung pogong yan ay nagbigay ng trabaho sa 200 ng kanyang mga constituents at magbabayad ng local property tax at iba-iba pang mga taxes na nakokolekta ng bamban. Siguro yung ganong kalaki, hindi bababa sa 25 million na kikitain ng munisipyo yan. Kasalanan ba ng mayor na siya ay humikayat ng isang investor na nagbunga ng 200 na trabaho para sa mga taga-banban at kumikita ng 25 million kada taon? Hindi naman po siguro. Now, nalinaw naman po niya. Binenta niya yung lupa. Siguro kumita siya dyan. Anong mali doon? Dito naman kapitalista talaga ang ating lipunan. Dapat kumita. Hindi naman tayo nagcha-charity work lamang. No? At ang importante, yung siya'y nahalal, completely nag-divest siya. Kasi alam niya na pinagbabawal ang ganyang mga negosyo kapag ikaw ay isang local executive. So sa tingin ko po, walang masamang ginawa si Alice. Ang lumalabas na kasalanan niya, anak siya sa katulong bilang isang love child at siya yumaman. Ito ba mga kaibigan ay kasalanan? Nako, kung gagawin pong sine ang talambuhay ni Alice Guo at ipinakita kung paano siya inaapi ng mga senador dahil siya ay isang love child, siguro po magiging box offer hit yan. At sa tingin ko, kapag nakita yung pelikulang ng mga mamamayan, baka ang susunod na takbo pa ni Alice Guo ay senador. Kasi alam ko ang Pilipino, ayaw sa mga nang-aam. Ay dapat siguro pagka ganyan, magsimula ka muna doon sa titulo nung resolution. Kanino ba resolution niya? Oo nga, no? Hindi ko alam ang title ng buong resolution ng investigation. Ang alam ko diyan, ang pinagmulan niyan ay resolution ni Senador Win Gatchalian. Okay. Opo. Yun, tinignan ko Kung hindi ako nagkakamali, Senate Resolution 977. Okay, Tingnan mo nga sa avatar mo. Oo. Para lang makasiguro tayo. Senate Resolution 977, okay? So, ang nakalagay doon, naglalayon yun na magkaroon ng pag-uusisa, inquiry. Opo. Investigation, sabi niya, in aid of legislation. Palaging ganun Yes po. In regard to issues of human trafficking, serious illegal detention, serious and illegal physical detention. abuse and torture Ayun. in the premises of internet gaming license of Pagcor Interlac. So, doon mo ibabase okay. ngayon. Sa mga tweet, ito, binasa na ni Nelson sa kanyang avatar. Opo. Ang mga issues na kanilang gustong talakayin, human trafficking, Opo. illegal detention, serious illegal detention, yan Opo. Physical abuse and Physical torture. abuse and torture. Opo. Ngayon, pagka binasa mo yung avatar mo, Nelson, makikita mo yung mga footnotes dyan, ang pinagkunan ng mga di umano'y mga pangyayari sapagkat may ni-raid ng mga lugar dyan Opo, yung mga pogo hub Kung daw po nila. makikita mo Yes po, dyan, oo. merong Inquirer, may Rappler, may mga website. Aha. Sa mga kapatid, wala pang ebidensya. Ngayon, ang dapat na inaasahan ko kung ako, ipatatawag mo yung mga operatives. Sino yung mga operatiba na yan? Ano bang na-establish natin? Paok tiya pa ata nag-raid yan Kahit na sino. Opo. Yung mga hensya,
ipatawag mo na di umano'y nag-raid na ng ilang beses dyan sa mga lugar na pinaghihinalaan Oo. ng mga bagay na gusto nilang usisain sa magitan ng congressional inquiry. Tama? Opo. Dapat nandun yung PAGCOR. Sino-sino ba yung mga binigyan nyo ng lisensya na internet gaming license? Yes po, oo. Oh. Bakit ang nakita ko, isang babae na mayor, Mayor ng Bamban. taga Bambanata, mayor ng Bamban. Kapag binasa mo yung resolution 977, wala naman siyang pangalan dyan eh. Wala po. So, ang sinasabi ko, yung parametro ng ating pag-uusisa ay palaging may connection sa subject matter Aha. na ating tinutunton. O, meron na bang connection yung mayor na yun? Diyan, ulitin ko ha. Baka Opo, sabihin opo. na pinagtatanggol natin. Hindi. Hindi po, oo. Yung mga batayan, yung mga pamantayan o kaparaanan ng kung ano talaga ang dapat na uri ng pagsisiyasat, ng pag-iimbestiga. Aha. Oh. Yan naman, meron na tayong mga pinanggagalingan na mga na mga pamantayan katulad nung sinasabi sa isang jurisprudence, yung Ong versus Senate. Kailan lang ito? Okay, opo. Ito ay March 23, 2023. Di ba? Dito kinilala ng Supreme Court din Opo. na isang karapatan talaga ng Kongreso, both houses, Opo, opo, oo. na mag-imbestiga. Okay. Malinaw naman po yan. Oo. Ngunit sabi niya, sa inyong pag-iimbestiga, dapat nyo ring obserbahan yung constitutional right to due process ng lahat ng taong haharap sa inyo. Okay. Isang pamantayan yun. Opo. Aha. Oo. Pagka pinag-uusapan ng constitutional due process, ano naman ang sinasabi dun sa Neri versus Senate naman? Opo, oho. Meron sinasabi na, jurisprudence natin sinasabi. Opo, oo. Ibig sabihin, legal parameters. Yes po. Mga pamantayan. Ang sabi naman doon sa Neri versus Senate, no? Ito naman, medyo matagal ng konti, pero March 25, 2008. Yes po, oo. Oh, meron kanyang dalawang requirements para sa isang valid exercise of legislative inquiry. At saka yung pagpapataw ng mga contempt Contempt sa mga saka dapat po, yung mga iniimbestigahan, oo. Ang sabi niya, kailangan merong malinaw na legislative purpose. Hindi naman ang ibig sabihin kung sinabi mong in aid of legislation, pero wala ka namang sinabi na, sana lang sa mga paunang salita, Nelson, sinabi, ito pong pagdinig na ito ay may layunin po na ayusin po natin ang patakaran ng PAGCOR. Halimbawa, Yan, oo. sinabi mo na. So meron ka ng nililinya na referensya Oo. na gagawin mong isang panukalang batas. Maaring kaya ka nagpatawag na ito, nakukulangan ka lang at sa harap ng napakaraming mga pangyayari na may kaugnay nito, isasangkot mo na itong mga ito. So meron kang malinaw na legislative purpose. Yan. Opo. Di ba? Pagkatapos, ay yung tinatawag na doctrine of pertinency. Aha. Ang pertinency, sinabi naman yan doon sa isang landmark decision dyan. Okay. Korte Suprema na naman yan. Ito, 1950. Tagal na pala. Kasi tanda mo yung jurisprudence. ha? Oo. Kaya ang tawag doon Philippine Reports pa eh. Kasi ngayon, iskra na eh. Opo. Sa panig namin ni Nelson, medyo nakababata Mga bata-bata ng konti. Iskra na eh. Iskra. Pero sa iyo, dahil sa ito'y 1950s, Opo. Philippine Reports pa ang ginagamit dyan. Oo. Yung pertinency, sabi niya, nasusukat doon sa materiality ng pagtatanong. Dapat kanya, mayroong direct relation doon sa subject matter ng inquiry. So may, ayun ang doon, direct relation doon sa Ngayon, investigation. saka natin ngayon, ibangga ngayon doon sa mayor ng Bamban. Okay. Nelson, sabihin mo nga, na-establish ba na itong mayor na ito siya may-ari ng Pogo? Mukhang... Na-establish na ba yon? Hanggang ngayon, wala. Sa mga tweet, teka muna, ba't yun ang inuna mo? Hindi ba, sabi nga natin, merong kaugnayan sa subject ng inquiry. Oo. Sabi ni Nelson kanina, ulitin mo nga, ano ba yung, Yung layunin, yung title. Sinabi Yung title ng ano. title mo, sinasabi. To address serious allegation of human trafficking, One, illegal detention, Two. and abuse. Yung bang mayor ng Bamban ay nasangkot doon sa illegal detention, Nelson?
Nakalagay ba riyan? Nakot ba dyan sa resolution? Wala naman. Mukhang wala. Nasangkot ba sa torture? Mukhang hindi rin po. Ha? Hindi naman. Doon sa... Sa human resolution, trafficking. hindi naman siya pinanggit kong eh. Kaya nga, bakit ang nangyari? Oo. Bakit na-focus yung pagtatanong doon sa mayor ng Bamban? Ano nangyari? Yun ang yun din yung napansin ni Congressman at Attorney Marcolita, bakit nakapokus na yung investigasyon kay Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac. Kaya na rin yung bahalang humusga, pero sa tingin ko, talagang tama naman itong si Congressman Marcolita, na wala naman sa inihaing resolusyon ng Senado itong si Mayor Alice Go, mga kababayan. Yun ang dito na lang muna at bago tayo magtatapos, matagal tayong hindi nakapag-shoutout kasi nga na-busy tayo dito sa aming lalawigan, sa aming barangay. Kasi nga mga nagdaang araw ay pista sa amin. Alam nyo mga kababayan, pag Mayo dito sa amin talagang sunod-sunod yung mga kapistahan, kaya nagiging busy tayo. Yun ang mag-shoutout muna ako bago tayo magtatapos. Shoutout kay Member G. Verhel Didius ng Pulilan, Bulacan. Kay sana ba si Trabahador Mix Vlog. Shoutout sa iyo, idol ha. Shoutout na rin kay sino ba ito? Kay dito tayo ha. Ay kay ma'am kay City Salia Baguan ha. Shoutout ha. Junior De La Cruz, shoutout ha. Sabi niya, go Congressman kung Marcolita, dapat talagang ma-audit yan si Tulfo. Salamat at ma-audit na kay Tulfo. Sana tuloy-tuloy nyo ang pag-audit nyo. Madaming nag-aabang sa inyo. Sa inyo na mga netizen sa pag-audit nyo. Salamat sa inyo. Sabi ni Junior De La Cruz. Yun ang shoutout na rin kay Nixon Dumag, shoutout na rin kay Paul Artrero, Benhor Bagyo, shoutout ha, kay Niyungit, shoutout, Domingo Alberto, shoutout, kay Pio Kalayag, shoutout ha, Isagani Ag Salud, at kay Annalisa Bataraw, at shoutout na rin kay Edisa Borbia, kay Ma'am Susan 786, Susan 786, shoutout sa inyo, at hanggang dito na lang muna At once again, this is Ronde TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.